Di pa ako nahihiya kung ano man po yung mga nakaraan ko kasi nakaraan na yan eh. At saka nangyari yan sa buhay mo, yun yung totoo, yun ang realidad. Bakit ka mahihiya? O, bakit nga ba kasi mahihiya? Charot! For today's video nga mga mita, try natin gawin yung matagal nang nire-request ng karamihan ay gawin ko daw si Diwata. So, alam ko medyo late na pero sana panoorin nyo pa din. Matagal ko na nga pinag-iisipan mga mi na gawin talaga yung mukha ni Diwata. Kaya lang, syempre, hindi basta-basta yung pagpo-portrait at medyo tinatamad pa ako. At alam niyo naman, buntis, tamad pa talaga. Kaya for today's video talagang sinipag ang lola nyo. So, ito nga pala yung picture ni Diwata na napili ko as reference. Pumili talaga ako ng may pagka-caricature or pagka-cartoonist na para hindi ako mahirapan. And syempre, credit to the rightful owner, no? Nakita ko lang yan sa Facebook. Sinimulan na nga natin siya mga mi sa pag-i-sketch. Ayan, for guide talaga, hindi pwedeng hindi tayo mawawala ng sketch. And sa part na yan, nagtimpla na rin ako ng niready ko na nga lahat ng kulay na gagamitin ko para kay Diwata para naman hindi ako ma-stuck or hindi ako matagalan. Kahit nga naka-ready na yung mga kulay ko, ay talaga namang hindi biro ang pagpo-portrait. Kasi umabot pa rin ako dito ng mga 1 hour and 30 minutes para lang matapos yung buong design nito. For the sketching na tayo dito ng kanyang pinaka-face details, ayan, sobrang mahalaga nito, lalo na yung pinaka-face details, yung mata, yung ilong, bibig. Kasi kapag wala tayong ganito, or wala tayong sketch as a guide, talagang maliligaw yung mga parts na yan. At mahirap na kasing magbura, lalo kapag soft icing yung gamit natin. Inuna ko nga yung mata niya mga kadeko dahil ito yung pinaka-nahihirapang part talaga ako, yung paano ko makukuha yung mata ng character. Kasi kung mapapansin nyo, kumaga sa mukha ng isang tao, mata talaga yung una mong titignan. At sa mata pa lang makikita mo agad kung sino yung kamuka. Isa nga din yan sa turo ng papa ko, no? Ang unahin ko yung mata. Pero may iba't ibang paraan naman para makuha mo yung picture ng isang character. Pero ako talaga mata talaga ang inuuna ko. Then to follow na ibang parts. Sa part nga na to mga mi, medyo struggle na ako kasi shadings na tayo. So ito talaga yung pinakamahirap lalo kapag soft icing yung gamit natin. Iba kasi talaga yung effects ng shadings mga mi. Talagang binubuhay niya yung isang images or yung isang design. Ang laki ng impact. Kaya ako, kahit nahihirapan ako, talagang tinatry ko pa rin na maglagay ng shadings. Kahit umuuka-uka na yung icing natin at kailangan kong umulit ng umulit. Especially sa mga ganitong 2D design, no? 2D lang talaga kasi flatted to. Pero kung naka 3D tayo, siguro hindi ko na kailangan pang bonggahan yung shadings natin. Kasi parang nagke-create na yun ng shadings because of the shape, no? Unlike sa flat lang. Pero sana soon, maaral natin yung mga 3D design using soft icing. Isa nga din sa mga part na nahirapan ako itong kanyang ilong kasi ang hirap talagang gawin. Nahirapan din talaga ako kasi puro shadings and kailangan ko mapakita yung ilong talaga ni Diwata. Tapos meron pang highlights kaya naglagay ako dito ng lighter part ng skin tone para lang sa highlights niya. Then using our scraper, no, i-blend ulit natin yan. So another struggle ulit sa pagbe-blend kasi set na nga yung icing natin. So, pag binlend natin yan or pag in-scrape natin yan, possible masisira yung pinaka-base frosting natin or yung pinaka-skin tone niya. Tips para sa pagbe-blend, as in, kailangan talaga gaanan nyo lang yung kamay nyo. As in, soft lang yung pagbe-blend natin or pag-i-scrape para hindi tayo mag-create ng lines or hindi tayo mag-uka dun sa ating base frosting. Ayan, medyo nakakahinga-hinga na nga ako kasi medyo patapos na tayo sa mukha ni Diwata at onting retouch and onting kinis na lang ay matatapos na rin tayo dito. And speaking of Diwata mga mi, nakakatuwa nga yung kanyang kwento, no? From nothing to something talaga. Kung ano man yung nararanasan niya talaga ngayon, talagang hard work niya yun. Kumbaga, season talaga ni Diwata ngayon, kaya sobra siyang mamunga or grabe ang hitik ng kanyang bunga. Sa kabila nga mga mi ng pagiging successful ni Diwata, talaga namang hindi maiiwasan na may marinig pa rin tayong pangit or may mga tao pa rin talagang hahatak sa kanya pababa. Siguro ganun talaga, no? Kasama ata talaga sa buhay yung ganung mga challenging at hindi ka magiging matibay kung walang ganung pagdadaanan. So ayan, ang dami ko na nga na chika. Hopefully soon makadayo tayo or makapila tayo sa paresan ni Diwata dito sa QC branch, no? Hindi ko pa kasi kayang magpila-pila ngayon dahil alam niyo na ang pagbubuntis ko ay iniingatan ko. So, ayan, hopefully soon makadayo tayo at matikman natin yung pares ni Diwata at saka yung Seeken Joy. And syempre, hindi mabubuo ang isang Diwata kung wala ang kanyang pares. So, sinama na rin natin yung kanyang pares dito sa drawing. Kung ano yung pinaka-reference, ginaya talaga natin siya ng buo. Ayan. Pero sa part na to, sinisimplify ko na lang siya kasi medyo mahaba na yung time ko na nakatayo at sumasakit yung balakang ko. Kaya binilisan ko na lang din yung paggawa ng kanyang pares. So, onting detailing na lang to, retouch
retouch ng konti at lagay ng onting design. Pero all in, patapos na tayo. Lalagyan ko na lang din siya dito. Syempre, hindi mawawala yung kanyang mga bling-bling at yung kanyang susi dyan sa kanyang damit. No? Hindi mawawala. So, ayan mga mi, patapos na tayo at sana may natutunan kayo at nagustuhan nyo ang ating drawing for tonight. And don't forget to follow, like, and share. Sa lahat po ng mga taong nakakaranas ng kagaya ko diskriminasyon sa buhay, huwag kayong papatalo doon. Ituloy lang mo lang ang laban. As long as na wala tayong ginagawang masama, laban lang. Sa lumaban tayo ng parihas. Huwag niyong intindihin yung sinasabi ng mga tao na yan, ng mga basher na yan, kasi hindi yan makakatulong sa atin. Tuloy lang ang laban. Huwag kayong magpa-apekto sa mga taong mapanghusga.